Sa iba pang balita, matapos naman ang issue ng Sex for Flight Scheme sa ilang embahada ng Pilipinas sa Middle East, kagad na nagtalaga ng mga female attaché ang Department of Labor and Employment upang maiwasan ang pang-aabuso sa mga kababayan nating OFW. Narito ang report ni Dennis Cortez. Matapos ang issue ng Sex for Flight Scheme sa iba't ibang embahada ng Pilipinas sa Middle East, kaagad na nag-issue ng Administrative Order ang Department of Labor and Employment sa POLO o Philippine Overseas Labor Offices upang hindi na maulit ang pang-aabuso umano sa mga kababayan nating OFWs. Nag-issue na ng order si Secretary Caldos for the deployment of women personnel, mostly women personnel, Kuwait, Jordan, and Saudi Arabia. Isa yun. May utos na rin sila magpa-install ng CCTV sa mga polo, ang bahay kanina. 14 na labor attaché ang tinalaga ng DOLE sa Middle East kung saan 13 rito ay pawang mga babae. Batay rin sa Administrative Order 262-A ng DOLE, kinakailangang isaalang-alang ang gender balance, lalong-lalo na sa mga distressed female workers sa Middle East. Bagamat nagtalaga na ng babaeng attaché ang DOLE sa ibang bansa, nilinaw naman ng ahensya na mahalaga pa rin ang papel ng mga lalaking opisyal. Kailangan din ang mga lalaki kasi patriarchal ang Saudi. So, kailangan din ang mga lalaki pag naghahatid ka ng mga warrants sa airport. Samantala, nasa DOLE Legal Service na ang kasong inihain ng ilang OFWs laban kay Saudi Arabia Assistant Labor Attaché Antonio Villafuerte, Jordan Attaché Mario Antonio at Labor Attaché Adam Musa. Matapos ang formal hearing, i-endorse ito sa Department of Justice para sa evaluation ng kasong maaaring isampa sa mga nagkasalang opisyal. Kaugnay nito, una nang inendorso ng DOLE ang administrative charges laban sa matapos ang kanilang investigasyon. Depending on the gravity of the offense and the application of mitigating and aggravating circumstances, the imposable penalties under RA 7877 ranges from suspension to dismissal from service. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.